NBA season. Bubukas nga ba talaga NBA? Kinuha ng Turner Sports si O'Neal bilang isa sa mga analyst ng NBA games. Makakasama ni O'Neal sa panel sina Charles Barkley, Kenny Smith at Ernie Johnson. Ayon kay O'Neal, marami siyang may babahagi na fair comment sa show sa 19 na taon niyang paglalaro sa NBA. Bukod sa pagiging NBA analyst, magiging busy rin si O'Neal sa pagpoproduce ng mga TV show at cartoons. Noong isang buwan, inihayag ni O'Neal ang kanyang pagre-retiro sa NBA, tanga ng 4 na championship rings mula sa Los Angeles Lakers at Miami Heat. Samantala, head coach na ngayon ng Los Angeles Sparks sa WNBA ang ama ni Kobe Bryant na si Joe Jellybean Bryant. Pinalitan ng nakatatandang Bryant si Jennifer Gillum bilang head coach ng koponan. Dati nang naging coach ng Sparks si Joe Bryant mula August 2005 hanggang 2006 kung saan nadala niya ang team sa Western Conference Finals. Iniwalang management na si Joe Bryant ang kailangan nila para makakuha ng Sparks ang NBA title. Malawak daw kasi ang karanasan nito sa basketball dahil nakapaglaro siya sa NBA ng 8 taon at isang dekada naman sa Italy bilang import. Sa mga nag-aabang ng resulta sa billiards, nasa last 16 na ho, pasok na ho sa last 16 ng Guinness 10 Ball Tournament dyan sa Jakarta, Indonesia. Ang 4 na Pinoy Billiard Masters. Tinalo kanina ni Dennis Orculio si Mika Imonen ng Finland 8-5. Kasama niya umusad sa last 16 sina Roberto Gomez, Jundel Manzon at Jack Limen. At yan mga kaibigan ng kabuuan ng ating balitaan sa Fast Break. Antabayanan po ang ating dekano ng MBC Sports Center, si Parang Ruel Vidal. Meron siyang mga bisita ngayon. May bisitang MBC Sports Center. Aba, maganda itong racing na naman ito, ha? Abangan po ang balita tungkol sa racing. Dito na naman. May bago ha? Alamin natin yan mamaya. At ano ba ang latest? Ano ba ang latest sa PBA, sa NBA? Abangan ang lahat ng yan. Makalipas po ilang paalala. Oras natin, alas 6:16. Success! Ano ba ang success sa iyo? Material na bagay? Pera? Kotse? Bahay? Engranding bakasyon? Trip sa ibang bansa? Tenan at pag-usapan ng isang bagay na makaka-relate ang lahat. Success! Paano nga ba maging successful sa lahat ng larangan ng buhay? Samahan niyo kami tuwing Sabado at mag-usap tayo sa Success TV! Ang bagong negosyo! Saan mang bahagi o aspeto ka na ng buhay ngayon? Tenan at manood ng Success TV! Ang bagong negosyo sa RH TV. Kumusta mga kabayan at mga OFW sa ibang bansa? Yung mga nasa mabuti at di masyadong mabuting kalagayan. Bakit naman ganun ang mga kamusta mo sa mga OFW? Kasi nga, iyan ang magiging programa natin, ang pag-educate sa kanila ng mga kultura ng ibang bansa. Dahil sa pag-aaral kasi doon nalalagay sa alanganin yung mga kababayan natin na kupunto siya ka mga lolo't lola mo. Oo nga, no? Kunyari sa Switzerland, alam mo ba na parurusahan na makapag-iwan ng susi sa loob ng kotse at yes, naiwan mo itong hindi nakalakbat at yun doon at parurusahan ka nila. Grabe, scary. Scary talaga. At eto pa friend, sa Thailand, bawal ang lumabas ng bahay kung wala kang suot na underwear. OMG, bawal ako, joke. What? What? Naku, eto pa sa Australia naman, mga license technician lang ang pwedeng magpalit ng bumbilya. Hindi ka lisensyado, friend. Nako, sigurado parusa ang aabutin mo. Hala. Talaga naman. Kaya kung ikaw ay may kapatid at kamag-anak na OFW o magiging OFW, watch muna ng Happy Trip Kwentuhang OFW! Pag-uusapan din dito kung ano rin pwedeng gawin ng mga OFW sa ipon nila para di mawala ng ganun-ganun lang ang pera nila. Negosyo, kumbaga. That's right. At tuturuan din namin ng mga OFW kung saan kayo mas makakatipid pag magpapadala ng pera. Siyempre, kasama ang mga
Nagsisimula na po tayo ulit sa ating programa, MBC Sports Center. Kasama natin ngayon, ito na kasi interview portion natin, kasama natin ang mga kaibigan natin na magpapakilala ng isang road race na napakaganda. Kumbaga, ito na ang pinakasikat na bicycle road race ngayon sa Pilipinas, ang LBC Ronda Pilipinas. Kasama natin, unang-una, ang LBC Corporate Communications Heads, kasama natin si Josel De Guzman. Josel, magandang gabi. Magandang gabi, Roel. Salamat ulit sa pag-imbita sa amin dito. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig. Okay, kasama rin natin LBC Pilipinas Race Director, ang nagpapatakbo ng race nila at ang eksperto talaga sa bicycle race, road race, mountain bike. Kasama natin si Rick Rodriguez. Rick, magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi po sa ating mga nakikinig. Kwento mo sa atin mamaya kung nagagawin nyo dito sa Ronda Pilipinas. Rick, kasama rin natin isa sa mga sikat na up-and-coming riders. Ito na mga pinakasikat na rider ngayon sa Pilipinas. From Tabaco, Albay, pero ngayon nakatira sa Camias, Quezon City. Kasama natin si Iris Valenzuela. Iris, magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Handang-handa ka naman sa pagkarera sa Ronda? Pinag-insayuhan mo na ba to? Handang-handa na po, pati yung team namin. Okay. So, siguro, balik tayo kay Josel. Josel, siguro, kumbaga, lahat ng tao sa Pilipinas, inaabangan na itong Ronda Pilipinas dahil, kumbaga, wala na yata, wala nang ganitong klaseng road race ngayon na samantalang dati, sikat na sikat itong cycling, pero ngayon, at least pinikap uli ng LBC para meron namang activity talaga sa road racing sa Pilipinas. Parang parang Tour de France dati kasi dito sa Pilipinas pero ngayon wala na masyado. Ano ba tong LBC Ronda Pilipinas, Giselle? Actually, nung huli kaming nandito, yung actual LBC Ronda Pilipinas, ito yung 20 days, 12 stage nationwide race na mayroong 1,650 kilometers ang coverage. So, buong Pilipinas to sa Setyembre. Meron tayong 16 teams na pinangungunahan ng mga 13 regional teams, 2 commercial teams at under 23 Philippine national team. So sila yung magko-compete sa LBC Ronda Pilipinas sa September. Pero sa unang pagkakataon, kasi wala tayong team bukod dun sa dalawang commercial team, hindi buo yung mga cycling natin. Nabuwag na sila. Lalo na yung mga regional teams. So nung Mayo, nagkaroon kami ng regional qualifying race sa Tarlac, sa Silay at sa Mindanao. Para i-determine yung 13 regional teams natin. Sa unang pagkakataon, next week, Linggo, July 24, magkakaroon kami yung tinatawag na LBC Ronda na, Family Fun Ride at Test Race. So dito magkakaalaman kung magkakasubukan, makikita nila yung competition, first time nila magkakasama bilang team. So dito lang to sa Luneta. Ang kagandahan pa rito, Ruel, hindi lang to sa mga 16 teams na sasali sa Ronda sa September. Ino-open din namin to sa lahat, as in sa lahat ng may bisikleta. Pumunta lamang sa Luneta alas 7 ng umaga, sa Linggo, magbabayad lang ng 100. Yung proceeds, ibibigay namin sa PNP Bike Patrol. So in other words, bisikleta sa bisikleta. Kasi partner natin ng Philippine National Police para sa ikagaganda ng September race. Siguro babalikan mo lilipat na ako kay Rick. Ano ba preparasyon at paghahanda ginawa nyo para sa Ronda na sa Luneta? Pero Luneta naman siguro hindi naman ganoon kahirap na i-manage ito pag ganoon sa Luneta lang sa ang rota, hindi ba? Tuna race that will happen this Sunday will be the final stage of the Ronda ng Pilipinas. Ronda Pilipinas. Now, of the 12 stages, yung first stage natin, nasabi nga ni Josel kanina, this will start in Mindanao. So, we'll cover 4 part of Mindanao. Then the second stage will go to Dumaguete, to Silay. Then from there, we go transfer to Iloilo to Katiklan. And then, part of Mindoro, itong Calapan, Puerto Galera. Tapos lilipat tayo ng Batangas City. All the way to Baguio. Si Iris, kumusta naman how did you find yung Ronda? Hindi ka ba kumbaga nasiyahan ka ba na meron uling mga bicycle activity kamukha nito kasi nabitin kaya dati, hindi ba natigil na matagal itong cycling activity sa Pilipinas? Masyadong nasiyahan din po kasi ngayon po sa larangan po ng pagbabike,
pangalawang beses ko pa lang po na ano